Nako mga kapatid, mainit na balita to. Nabisto sa pagdinig sa Senado ang umano'y troll farm ng China. Troll ha, troll farm ng China. Natukoy ng mga otoridad ang operasyon ng isang troll farm na umano'y pinondohan ng China upang manipulahin ang opinyong publiko, mga kapatid, no? Opinyong publiko. Tungkol saan mga kapatid, no? Yan ang ating aalamin, bigyan natin to ng reaksyon, bigyan natin ng komentaryo at bigyan natin to ng ano pa ba pwede nating ibigay. Basta sama-sama na lang tayo mga kapatid at panoorin natin itong balitang ito mula rito sa Net25. Ano tong nabisto sa Senado na umano'y troll farm ng China? Huwag na natin patagalin pa mga kapatid, samahan ninyo ko, panoorin natin to. Balik po tayo sa mga balita na bunyag sa pagdinig ng Senado ang isa umanong troll farm na sinasabing pinopondohan ng Chinese government para siraan ang ilang personalidad sa Pilipinas kasama ang Marcos administration. Nako! At dyan, hingingin ng tulong ang National Security Council o NSC sa NBI para imbestigahan ang nasabing impormasyon. Okay, ang sabi rito mga kapatid, pinopondohan umano ng China etong troll farm na to para magpakalat ng mga impormasyon, partikular sigurado sa mga social media para siraan ng ilang personalidad. No? Siguro kasama na rin dyan mga kapatid, Department of National Defense. Basta alam nyo na lahat ng mga kumakalaban sa China, partikular na rin syempre Marcos administration dahil eto mga kapatid yung sumunod sa dating administrasyon na ngayon mga kapatid ay tumutuligsa sa mga ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. Naging mainit ang tuligsaan ng Pilipinas at saka sa China mula nang maupo mga kapatid etong presidente natin ngayon, si PBBM. Dahil unlike doon sa previous administration na malapit sa China, eto mga kapatid, no? Talagang hayagan na sinasabi nating hindi natin ipapamigay ang ating teritoryo at nagsimula na ngang magkaroon ng mga banggaan, habulan, water cannon dito sa West Philippine Sea mga kapatid, no? So ngayon nalalapit ang eleksyon. No, nalalapit ang eleksyon. May tumatakbo sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Ito yung mga partido ni PBBM at syempre meron din naman tumatakbo sa iba. Ngayon, etong troll farm na to ay ginagamit daw o binabayaran ng China para siraan mga kapatid yung mga personalidad lalong-lalo na sa partido ng PBBM, no? Tuloy natin. Mian Corbera sa balita. Isa umanong troll farm ang pinopondohan ng Chinese government para siraan ang ilang personalidad sa Pilipinas kasama na ang Marcos administration. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Sa pagdinig ng Senado sa isyu ng sinasabing espionage activities o paniniktik ng China sa Pilipinas, inilabas ni Senator Francis Tolentino ang isang kontrata sa pagitan ng Chinese Embassy at kumpanyang Infinitus Marketing Solution Incorporated para sa operasyon ng Keyboard Warrior. Oy, kontrata. Embassy of the People's Republic of China mula sa Embahada ng Pilipinas to mga tol. In the Republic of the Philippines, represented herein by its Director of the Media and Public Relations, Chinese Embassy Mr. Wu Chenqi. No? With office address 48, ito yung office address Manila hereinafter referred to as the client. Ito yung client. No, ito yung client. Tapos, Infinitus Marketing Solution Incorporated para sa operasyon ng Keyboard Warrior. ito na. The providers dedicated keyboard warriors, mga tol. Nako, play a vital role in the overall effectiveness of the issue management project. To foster and sustain their high level of motivation, it is crucial to provide them with competitive compensation package by the increasing their salaries to 8% each with a total cost of 24,000 per month. Uy! But the provider only increased its rate to 10,000 pesos per month. Medyo may kalakihan din mga kapatid ng binabayad, no? Hindi kaya kabilang din sa mga warrior na to, itong mga keyboard warrior na to, yung mga nagpapakalat ng eto mga kapatid, napansin ko lang lalong-lalo na ngayon sa mga social media. Hindi ko alam kung napapansin nyo rin to. Tingnan nyo .
hindi natin inaalis, no, ang katotohanan na patuloy ang laganap ng kriminalidad dito sa Pilipinas, mga kapatid, no? At hindi naman nawala yan mula pa noon. Pero eto yung napapansin ko. May mga nagpapakalat na mga videos, do kitang-kita naman na luma na yung video, matagal na, o kaya naman sa ibang bansa nangyari, mga pagpatay, mga pambarilan, mga kapatid. Pero eto'y umaani ng mga reaksyon na ang sinasabi, eto na yung bagong Pilipinas. Puro karahasan na. Mga tol, laganap ngayon yan sa social media, mga tol. Sino ang nasisira? Siyempre, administrasyon na to. Do alam naman natin, mga kapatid, na hindi naman talaga nawawala ang karahasan. Hindi naman nawawala ang kriminalidad. Diba? Pero eto yung nagpapalala. Kahit yung kriminalidad doon sa ibang bansa at kahit yung mga lumang pangyayari na, ina-upload ngayon sa mga Facebook, mga tol, para sisihin o para palabasin, mga kapatid, na sobrang lala na at sobrang tindi na talaga ng nangyayaring kriminalidad ngayon dito sa Pilipinas, mga tol. No? Ewan ko kung marami sa inyo nakakapanood. Siguro ilan din to, mga kapatid, sa mga ginagawa nitong itong company na to. Hindi natin alam, pero laganap ngayon yan sa mga social media, mga tol. Tuloy natin to. Pinirmahan ito noong August 2023 ng Direktor ng Media and Public Relations ng Embahada na si Wu Chengyi at hanggang ngayon ay tuloy umano ang operasyon ng troll farm. Dated 2023 ay Kasama na rito ang isang cheque na nagkakahalaga ng 930,000 pesos bilang kabayaran sa korporasyon. which is infinitus. Ang trabaho umano ng keyboard warriors, mag-post at magkomento sa mga social media posts na pabor sa China. So eto, iba naman ang trabaho nito, mga kapatid. Unlike dun sa sinasabi ko kanina, nagpapakalat ng mga video, eto, ang ginagawa pala nito is magkomento at saka ipakalat yung propaganda ng China. Akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react, ay subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China. Kaya hindi mo rin maaalis sa isip ng mga tao yung tungkol sa mga survey, di ba? Hindi mo rin, ako mga kapatid, hindi talaga maaalis yan sa isipan ng mga tao kung yung mga survey na nangyayari nitong mga nakaraan is accurate sa talagang pulso ng bayan. Kasi lahat ngayon, mga tol, nababayaran na, di ba? Lahat ko katulad nito. Di ba? Sinasabi rito ni Senator Tolentino, akala mo talaga ito yung sentimiento ng mga nagko-comment, akala mo talaga ito yung hinaing nila, pero ang lumalabas, mga tol, nababayaran naman pala. Para sirain, hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno, kung hindi ng ating bansa. Ngayon, apektado ba rito mga politiko na pro-China? Apektado ba rito yung mga politikong kilala ninyo na pro-China o yung hindi naman talaga bumabatiko sa China? Yung mga never heard na bumatiko sa China, yung mga hindi natin naririnig na kumundi na sa mga pangwawater cannon ng China. Apektado ba sila rito? Malamang hindi. Ilan sa tinukoy ng senador ang mga pagbatiko sa batas kaugnay sa West Philippine Sea at mga banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagsusumitian niya ng report kada buwan ang kumpanya sa Embahada ng China, kasama na ang detalye ng kanilang daang-daang mga peking account sa social media, kabilang na sa Facebook, at nagpapanggap ng mga ordinaryong Pilipino. Na hindi ito simpleng kontrata. Ito pong kontrata at kabayaran ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Grabe, no? Galing sa Embassy of the People's, galing sa Chinese Embassy. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas. Lahat po ng lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Ang nagbayad ay China. Ayon kay NSC Assistant Director Jonathan Malaya, hihingi sila ng tulong sa NBI para imbestigahan ang nabunyag na impormasyon. Oh, definitely. It's very alarming. From today until yesterday, nakita natin the extent, the scope
of the intelligence gathering operations being done by what appears to be Chinese state-sponsored activities, no? Kasi nga, sabi ko naman sa inyo, we will go with the evidence has brought us, and the evidence has brought us that there is culpability on the part of Chinese state agencies here. So tapos meron pa nga yung revelation sa Senator Tolentino. So it is very alarming, and we are very worried about the implications to Philippine national security. Dapat pag may nakikita kayong ganito mga tol, no? Imbis na i-comment ninyo batikos din sa gobyerno o kaya napapaniwala agad kayo ng mga ganong klaseng post, mention nyo na lang yung NBI. Lalo na doon sa mga vlogger na post ng mga karahasan mga tol. Again ha, hindi natin inaalis o hindi natin sinasabi na walang kriminalidad mga tol. Totoong nangyayari ang kriminalidad mga kapatid. Kaya dapat mag-ingat tayong lahat dahil kahit na sino pwedeng maging biktima. Pero eto yung nangyayari kasi pinapalala ng mga vlogger na to, ng mga nagpo-post na yan, kahit hindi naman vlogger puro post lang sila ng mga video for engagement di ba? Post lang sila ng mga video kahit na mga lumang nangyari ng mga karahasan, mga lumang video na o kaya mga nangyayari sa ibang bansa, dina-download nila sa mga dark web, mga tol, tapos nire-re-upload nila. Ang nangyayari kasi, pinapalabas nila na ang panahon natin ngayon sobrang lala na wala nang katulad na kalalaan. Ganun ang gusto nilang palabasin. Tapos kung babasahin ninyo yung mga comment, ewan ko kung sino yung mga nagko-comment na yun, hindi rin sila marurunong mag-research Di ba? Ngayon, kung gusto nyo makapanood ng ganun, maraming ganyan sa mga Facebook, i-comment nyo na lang NBI para yung mga nagre-re-upload ng mga ganun, nagpo-post ng ganun mga tol, kabakabahan naman sila sa mga pinaggagawa nila. Diba? Kasi tinatakot nila yung mga tao sa totoo lang mga tol. Diba? Imbis mabuhay ng maayos, imbis mabuhay ng matiwasay ang mga tao, tinatakot nila mga kapatid. Totoo naman, may mga nangyayari pa rin naman talagang kriminalidad karahasan, pero wala naman nagbago mga tol Pero ang matindi nung pinapalala kasi nila. Inaano nila, ina-exaggerate. Sinabi ni Malaya na may mga indikasyon na may mga aktibidad rin na ginagawa ngayon ang China sa Pilipinas na maaaring makaapekto sa eleksyon sa Mayo. Nako. Kabilang narito ang paninira sa ilang kandidato sa pamamagitan ng troll farm. Posible rin umanong may ginagamit na mga kandidato ang China para siraan ang Pilipinas, pero ilalabas raw ito sa isang executive session. Nako, executive session, so hindi natin malalaman yun. Doon ilalabas Senator Tolentino, isa sa mga sinisiraan because of his position on the Maritime Zones Law, yung mga ganon. Oo, siya author nun Kasama siya dun sa mga binabasa. So it's perfectly possible na may pera din involved dito. Ayon sa opisyal, may Chinese state-sponsored operations umano para impluwensyahan ang eleksyon sa Mayo tulad ng mga sangkaterbang naratibo na lumalabas sa mga social media na nagmumula sa Beijing, China. Grabe, ang tindi ng laban dito mga tol. Ginagamitan tayo ng ganitong klaseng gera ng China. Actually, nagsisimula na talaga Diba? Hindi man armed attack, mga ganong pag-atake. Pero itong ginagawa ng China na to, lalo na dito sa nadiskubre, gumagamit na sila ng pera mga tol, gumagamit na sila ng puwersa. Diba? Nasa gera na sila. Oh, medyo Para lang malinaw kung sino yung local pro. madami-dami din sila, no? They are individuals na they amplify the positions of China, and kung ano yung script na nanggagaling sa China, inuulit lang nila. Mhm. So very easy for the Philippines to identify who they are. So, pwedeng candidate. Mostly influencers. Some of them are here. Some of them are based in China. Mhm. Nag-aaral doon. They are on a scholarship Oh, alam na nila, some of them are here. Andirito sa Pilipinas, yung mga influencer na yon. there in China. So fully paid by the Chinese state. But they continue to Kasi mga tol, kapag nagtagumpay sila, diba? At yung mga lumalaban ngayon, pumapalag ngayon, nagpapatuloy ng ginagawang pagdepensa ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Kapag lahat yan mga tol lumaglag, for example sa election, lumaglag lahat yan at ang napaupo is yung mga gusto nila, yung mga tinulungan nila mga tol, alam nyo na kung anong magiging resulta nun. Balik ulit tayo mga kapatid sa mga panahong wala tayong alam kung anong nangyayari sa West Philippine Sea. Napakalaki na pala ng itinatayo nilang mga isla dyan.
wala tayong kaalam-alam. Maritime and Admiralty zones is hereby suspended. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Pwede kayo magbigay ng inyong opinion, ng inyong reaksyon, ng inyong commentary sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.